And even si Yusek Lopez expressed noon no, na she's scared for her life. So it will be a relief for the employees of the Office of the Vice President. And well, so far, dahan-dahan naman na bumabalik yung mga tao sa trabaho, except for Yusek Lopez, kasi meron siyang parang 3 weeks na sinabi ng doktor na kailangan niya, meron ata siyang PTSD, parang post-traumatic stress na disorder. So, hanggang ngayon, hindi siya makakabalik ng trabaho. But even then, nag-file na siya ng indefinite leave sa Office of the Vice President. But I'm sure it will be a relief to them because every week sila noon nag-express sa akin na bakit ganito yung buhay namin, bakit ganito yung ginagawa sa amin, bakit ganito yung pakiramdam namin para kaming mga fugitives, para kaming mga convicts. So ngayon, meron silang somewhat peace of mind. Ma'am, si Ma'am Gina Acosta, kamusta na po? Makakabalik na po ba siya sa trabaho? Si Ma'am Gina Acosta, nakatira siya sa kanyang kaibigan. Ayaw niyang umuwi sa kanyang inuupahan na condominium unit kasi meron din siya pang takot na baka bigla siyang hablutin o hilain sa gabi, mga ganun na mga fears. But nakita na kami sa office and then sabi niya kung pwede daw na dahan-dahan siyang bumalik kasi gusto niya daw makita ng mga kasamahan niya sa Office of the Vice President na okay lang siya. Okay. Ma'am, may dalawang impeachment cases na ipinasa sa Congress, ma'am, against you po. What's your comment, ma'am? Yes. Well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira doon. Ako lang ang iniimbestigahan nun. Ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. So, at least kung meron tayong impeachment case, masagot na ang final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Ma'am, yung subpoena ng NBI, pupunta po ba kayo on December 11, ma'am, to attend nung papatawag na sa inyo, ma'am? Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI, ay pwede namang hindi pumunta. Yun ang explanation nila dahil pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit, depende sa akin, decision or position paper. So, hindi din ako makapunta kasi, well, unang-una na yan, tapos pangalawa, meron kami Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after ng Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle. Ma'am, may sinagawa ang VP Sara Ride ng weekend, ma'am, in Davao and Cebu and other areas, ma'am, sa buong bansa. Ano yung sasabi na sa suporta ng mga tao sa inyo at sa OVP, ma'am? Oo, nagpapasalamat ako sa suporta, sa patuloy. Nagpapasalamat ako sa patuloy na suporta ng ating mga kababayan sa akin, sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and sa opisina ng pangalawang Pangulo ng ating bansa. Malaki yung nagpapalakas ng loob namin at malaki yung tulong ng suporta nila sa nararamdaman namin na pagmamahal mula sa ating mga kababayan. At humingi ako ng pasensya sa stress, lalo na sa mga senior citizens. Marami akong nakakasalamuha or na nakikita sa daan na nagsasabi sa akin na nasistress kami sa ginagawa sa iyo. Humihingi ako ng pasensya sa kanila na hindi ko rin naman gusto na umabot ng ganito. Pero meron talagang panahon sa
buhay ng isang politiko na merong mga pinagdadaanan. Kaya humingi ako ng pasensya, lalong-lalo na sa mga senior citizens, sa stress that I caused them. Ma'am, one last. Nagpahayag yung INC, ma'am, na magsiset sila ng rally to support yung inisyu na statement ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat na i-pursue ang impeachment against po sa inyo, ma'am. Anong sasabi niyo sa pahayag ng INC, ma'am? Yes, oo. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag merong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa.